Mga kwento ni Felmo. Magandang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Cass, short name ko. Magta-32 taong gulang na po ako. Isa akong kahera ngayon sa isang universidad sa Mandaluyong. Isang buwan na akong laging nakikinig sa inyo. Bagamat hindi ko pa lahat napapakinggan ang mga nakaraang upload nyo, pero may mga kwento akong paborito na. Isa na ron ang tagutom sa baryo, si Bunso ang ulam, at ang bakod ni Lola. May mga pagkakataon na gusto kong magkwento at magbahagi sa inyo. Kaya lang lagi akong nagdadalawang isip. Iniisip ko kasi na baka pag narinig ko na binabasa nyo ang kwento ko ay maapektuhan na naman ako nun. Lalong-lalo ng mental health ko. Pero nangingibabaw pa rin ang pagkagusto kong ibahagi ang kwentong naging sentro ng buhay ko. 13 taon na ang nakakalipas. Wala pa ako sa 20s kung tama ang pagkakaalala ko nun. Nahinto ako sa college bilang isang guru sana. Natapos ko naman ang 2 taon pero nahinto ako dahil sa isang malalim na dahilan. Problema sa pamilya. Nagkahiwalay ang mga magulang ko at ang nangyari sa akin ay pwede akong pumunta kay Papa at pwede din naman kay Mama. Ganun lang naging setup ko. Kaya naging independent ako nun. Kumikilos ako ng sarili ko. Naganap ako ng trabaho at nakakita ako ng isang malaking shop na hiring nun. Ang shop na ito ay nagtitinda ng mga gamit ng mga sasakyan. Yung mga gulong, mga oil, helmet, at kung ano-ano pa. Isa itong pagmamayari ng mag-asawang doktor. Nag-apply ako dito. Ang sabi ko, isa akong college undergrad sa kursong education major in math. Yun lang ang sinabi ko at dahil wala akong naibigay ng mga papel na katibayan, nilabas ko ang school ID ko noon. Naniwala naman sila, tinanggap ako. Kaso, ang sabi sa akin ng amo kong babae, sa ibang tindahan umano ako maa-assign. Mayaman ang mag-asawang ito. May mga branches sila ng kanilang negosyo ng kung ano-ano sa iba't ibang lugar. Hindi lamang isang shop yon. May mga bigasan sila, may pwesto sa palengke at may rent house. Ang na-assign sa akin ay ang bigasan bilang isang kahera. Ang bigasan na ito ay medyo malayo sa syudad. Ito ay nasa isang talipapa ng ibang bayan kung saan halos ang naninirahan doon ay magsasaka. Hindi naman siya liblib dahil matao naman. Ang bayan na ito ay maliit lang, para siyang compressed na lugar. Ang ibig kong sabihin ay yung mga tindahan doon ay dikit-dikit. Kung gagamit ka ng drone para itong pabilog, at ang naghahati lang sa gitna ay ang main road. May 2 bus ang laging bumabiyahe dito. Isa sa umaga at sa hapon. Mula sa syudad kung saan ako galing hanggang dito sa maliit na bayan. Siguro, nasa 5 oras na biyahe ng bus. Paakyat ang daan. At mula sa bayan na ito kapag pupunta ka naman sa mga bahay-bahay o mga baryo-baryo, ay kailangan mong maghabal-habal na. Sa dami ng tindahan doon ay yung kinaserang malaki. Co-op ang tawag doon. As in malaki siya kaya halos ang tao ay doon pumupunta. Ando naman kasi lahat, hindi lamang bigas. Hindi ko sana ito tatanggapin kasi sobrang layo po sa syudad. Pero nung sinabi ng amo ko ang sahod ko, naisip ko na pag nagstay ako ng 1.5 o 2 taon ay makakaipon ako para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Magandang offer nila. Malaki ang sahod, libre ang pagkain, merienda, at may mga bonus kaming natatanggap kapag naabot na ang kota sa isang araw at may kinikita pa rin. Ang tinitiran ko ay isang kwarto, doon lamang din sa loob ng tindahan na yon. May 2 kwarto ito at iisang banyo at kusina.
Ang isang kwarto ay para sa 3 babaeng kasama ko rin. Pero mas malaki ito kaysa sa isang kwarto kung nasaan ako. Sinadya talaga ng amo ko na mag-isa lamang ako doon dahil doon ko din dinadala ang pera na kinikita ko sa tindahan. May kumukuha nito weekly sa tindahan. Ang pangalan ng mga kasama kong babae ay sina Maymay, Leia at Sally. Sila ang nakatoka sa mga pag-aayos ng mga tinda at pag-aasikaso sa mga customer. May mga lalaki din kaming kasama sa tindahan. Sila Tonling at Manly. Sila naman ang nakatoka sa mga mabibigat na trabaho, katulad ng pagbubuhat ng sako ng bigas o pagsisilid sa karton na mga napamili ng mga tao noon. Ang tindahan na ito ay dinudumog ng mga magsasaka para mamili ng mga kailangan nila. At dahil malalayong purok sila ay bulto talaga pag namili nun. Laging ganito sa tindahan, matao maghapon. Pero itong mga lalaki na ito ay hindi sila sa tindahan nagsistay. Uwian po sila. Itong si Tonling ay asawa ng kapatid ni Sally. Ang bahay niya ay malapit lang sa eskwelahan at doon lang din malapit sa tindahan. Kuya Ton ang tawag ko dito. Mapagbirong tao. Lagi siyang nagpapatawa sa amin, lalong-lalo na sa mga customer. Kaya siguro din close siya halos na mga customer doon. Lagi itong may nakalagay na barya sa tenga niya at laging may nakasinding sigarilyo sa bibig. Masipag ito. Si Manly naman ay malayo ang inuuwian. Hindi ko alam kung saan nun. Basta sumasakay ito ng habal. Medyo mahiyain ito. Hindi siya yung tipong hindi namamansin pero tanging si Kuya Ton lamang ang lagi niyang nakakausap. Hindi siya mailap sa tao pero siya yung tipo ng tao na trabaho ng trabaho lang. Kapag wala namang customer, uupo lamang ito sa gilid at nagpapaikot ng damit niya na parang nagpapaypay sa sarili. Matipuno siya, halatang batak sa bukid, matangkad, maitim, at medyo maitsura. Yung tipong tall, dark, and handsome pero charming. Etong si Manly ay parang may pagtingin kay Ate Leia. Pinatunayan na may Ate Leon. Nanliligaw na nga ito sa kanya matagal na umano. Nang dumating ako sa tindahan dati na po silang trabahante dito. Ang dating kahera noon ay ang asawa ni Kuya Ton kaso nabuntis ito. Maselan umano dahil kambal kaya huminto yun. At yun na nga. Nanligaw itong si Manly kay Ate Leia. Magkasing edad lamang sila. Mas matanda sa akin ng 5 taon. Wala umanong gusto si Ate Leia dito pero hindi niya binabasted. Hinahayaan lamang niya umano ito dahil hindi ko alam pero gusto niyang may naghahabol sa kanya na kinatawa naman namin ng mga kasama kong babae sa tindahan. Nasa harap ko lang ang mga ito at nagkikwentuhan habang ako nagbibilang kung naabot na ba ang kota para maitabi ko na. Tinanong siya ni Maymay kung bakit ayaw niya sa lalaki sigurado namang mabubuhay siya dahil napakasipag nito. Narinig ko na sinabi ni Ate Leia na ayoko sa maraming peklat no. Ang dami niyang peklat sa binti, sa kamay at sa palad. Paano kami maghahawak kamay niyan kung gaspang ang nararamdaman ko sa kamay niya? At itim pa ng tuhod at maasim ang putok. Dagdag pa ni Ate Leia. Hindi nga taga roon si Manly. Malayo siya sa bayan. Nung narinig ko ito, bigla akong napatingin sa kinalalagyan nila Manly at Kuya Ton na nakaupo sa harap ng tindahan. Nakaramdam ako ng awa kay Manly dahil habang nakatingin ako sa kanya, nakangiti ito habang nakikipag-usap kay Kuya Ton at wala itong kamalay-malay sa mga lait ni Ate Leia. Napaismid ako at medyo nainis ako sa kanya. Tama naman po si Ate Leia sa mga sinasabi niya. Dahil siguro laking bukid si Manly ay ganun ang nakita sa kanya ni Ate Leia. Si Manly po pala ay isang netibong tao. Sa madaling salita, meron po siyang dugong ita. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin tama ang humusga ng tao sa isip ko noon. Tinawag ko si Manly. Inutusan ko itong bumili ng merienda para makakain na kami dahil maya-maya ay dadagsa ng mga tao noon.
Mag-aalas 2 na rin kasi ng hapon. Inaya niya si Ate Lea na samahan siya pero tumanggi ito pero sa paraang hindi sumagot at lumayo. Sinundan ito ng tingin ni Manly. Medyo nainis ako kaya tinawag ko ito at sinabing, Ate Lea, pwede po bang ikaw na bumili ng merienda natin? May papagawa pa pala ako kay Manly. Tinanong ako ni Manly kung ano ang ipapagawa ko. Sabi ko naman ay bumalik na lamang siya sa kinauupuan niya at baka may mga tao na. Nagtaka ito at ilang segundo ang pagtitig sa akin nun. Nginitian ko ito at pinalis na. Ilang linggo ang lumipas. Napapansin kong napapasulyap ng tingin si Manly sa akin. Napapansin ko yon dahil ang pwesto ko ay nakaharap kung saan sila nakatambay ni Kuya Ton. Medyo malayo kami sa isa't isa dahil nasa dulo ako ng tindahan at yun naman ay nasa harap nito. Nakasandal ang ulo niya sa pader at nakatingin sa akin. Ilang beses siyang ganoon at pag bumalik ako ng tingin ay bigla siyang tumitingin sa ibang direksyon. Isang beses, nahuli ko siya na nakatitig dahil siguro sa hiya. Natabunan niya ng damit niya ang kanyang mukha. Napangiti naman ako ng sikreto. Dumaan si Ate Lea sa harap niya galing labas nun. Nagtaka ako dahil hindi niya ito pinansin at kahit nilingon man lang. Palapit sa akin si Ate Lea habang nakatakip ang ilong niya. Napasinghap siya na parang may naaamoy na mabaho nun. Napansin kong nagsuot si Manly ng damit at tumalikod to sa akin. Alam kong si Manly ang naamoy ni Ate Lea dahil sa putok nito. Sa hura na noon, kinuha na ang benta ng tindahan sa linggong ito. Ang naiiwan lamang sa akin ay ang mga coins at sahod namin na mga kasama ko doon. Inabot ko ito sa kanila. Ang huli kong tinawag ay si Manly. Habang lumalapit ito sa akin ay napapansin kong iniipit niya yung dalawa niyang kilikili. Sabi ko sa sarili ko baka nahihiya sa putok niya. Inabot ko sa kanya ang pera at may napansin akong sugat sa kamay niya. Sabi niya, nahiwa umano ng pangsandok ng bigas yun. Gawa din kasi yun sa lata. Hindi ko alam kung bakit pero hinawakan ko ang kamay niya para tingnan at nagulat ako sa sinabi niya. Huwag mong hawakan yung sugat-sugat kong kamay. Magaspang, di ba? Kaya siguro walang magkakagusto sa akin dahil dito. Pero ano magagawa ko? Kailangan kong kumayod. Naawa ako, Sir Seth. At parang may kung anong pumasok sa akin at nagsasabing tingnan ko siya na parang nangungusap nun. Ang tagal ng pagkatitig niya sa akin at nakakalunod ito. Habang tinitingnan ko siya ay mas lalo siyang naging charming sa paningin ko. Yung mata niya ay parang kusang lumalaki pero pinipilit niyang paliitin nun. Siyang unang bumawi ng tingin at nang paalis na ay tinawag ko siya ulit. Binigyan ko siya ng kalamansi at ang sabi ko ay, lagyan mo ng kalamansi yung kilikili mo. Mabisa yun sa pagtanggal ng amoy. Umatras ito ng hakbang. Sabi niya, ayaw niya sa kalamansi. Nagpapantal daw umano siya nito. Nagtaka ako noon dahil hindi pa ako nakakarinig na may nagkaka-allergy sa kalamansi. Nung sinabi niya yon, nilayo ko ito at binigyan siya ng bareta na sabon. Ang sabi ko ay basain mo ng konti ng sabon at maglagay ka sa kilikili mo. Dumaan ng mga araw ay nagkamabutihang loob kami ni Manly. Hindi ako easy to get pero si Manly ang naging unang boyfriend ko noon. Ang nangyari ay naging mutual kami. Walang ligawan, walang aminan ng nararamdaman. Pero napakalambing sa isa't isa. Dumating yung araw na sinabi niyang mahal niya ako. Yun din yung araw na sinagot ko siya. At yun din yung araw ng unang halik ko. Ang sarap ng pakiramdam ng nagmamahal at tanggap mo yung tao. Biniro ko pa siya kung bakit nagustuhan niya ako at ang sabi niya lang nun, maputi at malaman ka kasi. Medyo maliit.
Mabilis buhatin at dalhin. Hindi ko inaasahan na gano'n ang naging sagot niya. Nakakapantayo balahibo kung paano niya ito sinasabi. Napansin niya sigurong nagbago ang mukha ko, sa kanya sinabi, "Siyempre, medyo mabuhagag ang buhok mo. Umuupo ka na lang siguro sa pwesto mo pagkagising mo at hindi ka na nag-aayos pa." Mas medyo nainis ako sa kanya sa sinabi niya. Kaya tinanong ko siya kung malayo ba ako kay Ate Lea o ano ang mas nilamang namin sa isa't isa. Ang sagot niya, medyo weirdo. Ang sabi niya, mas may pakinabang umano ako kesa sa kanya. Mas tao ako kesa sa kanya. Habang sinasabi niya yon ay sinisingot niya ang buhok ko. Kinabahan ako at napahakbang ng paatras sa kanya dahil nararamdaman ko yung hininga niya sa tenga ko. Umupo ito sa pwesto ko at hinila niya ako at inupo sa binti niya. Nagulat ako sa ginawa niya. Gumalaw ako, napatayo sa pagkakaupo at nakatitig lang siya sa akin noon. Yung titig na may pangungusap. Hinawakan niya ako sa braso at tinapik yung binti niya para senyales na pinapaupo niya ako noon. Yung mga hawak niya sa akin ay may halong lambing na. Nilagay niya yung isa kong braso sa likod niya. Nakakandong ako sa kanya kumbaga. Sinandal niya ang ulo niya sa dibdib ko at nagulat ako sa mga sinasabi niya noon. Hindi ko alam kung bakit nagkagusto ako sa iyo. Siguro, dahil mas asal tao ka kaysa sa iba. Nasasabi mo yung kung anong mali sa akin at kaysa husgahan, tinutulungan mo pa ako. Gusto ko yung pagbibigay mo ng halaga at natatanggap mo ko. Nilait ako ni Lea. Walang nakakita o nakarinig pero harap-harapan sa mukha ko mismo. Nung narinig ko yung huling sinabi niya ay nagalit ako kay Ate Lea noon. Ilang araw nang mainit ang ulo ko kay Ate Lea dahil doon. Ito pa lang ang pagkakakilala namin ni Manly. Naging opisyal na kami. Bulgar sa tindahan ng relasyon namin. Hindi na rin pumasok si Ate Lea. Nagkasagutan kasi kami nito nang dahil sa trabaho noon. Hindi na siya bumalik sa tindahan at napalitan na rin siya ng bago. Ang pumalit ay isang katribo ni Manly. Nagsiselos ako dito dahil sa pareha sila ng salita ni Manly kaya lagi silang nagkakausap. Kapag gano'n ay hindi ko pinapansin ang kasintahan ko at kusa itong lumalapit sa akin at hinahalikan ako sa tenga. Maglilimang buwan na ang relasyon namin na nakatatlong halik pa lamang kami. Pero lagi siyang humahalik sa tenga ko. Hindi sa pisngi, hindi sa noo o sa labi. Laging sa tenga yon. Yung unang halik namin, smack lang po yun. Ako yung nag-move. Bali yung pangalawa ay ako rin ang gumawa sa kanya. Pero Sir Seth, may parang nangyari sa akin matapos ko siyang hinalikan. Pasensya na po sa mga bata pero yung paraan ng paghalik niya, pahigop. At parang nararamdaman ko na bigla na lamang humaba yung dila niya paloob sa bibig ko. Pinapaliwanag ko ito, Sir Seth, sa paraan na hindi yung parang malaswa, kundi parang may kakaiba talaga sa kanya. Umabot ito ng konti sa lalamunan ko, dahilan para umatras ako at napaubo nun. Nang akma kong titingin sa kanya, bigla niyang sinubsob yung mukha ko sa dibdib niya at niyakap ako. Parang may tinatago siya na hindi ko dapat makita. Biglaan niya akong niyakap para wala akong makita sa mukha niya. Nakalimutan ko ang pangyayaring yon. Ang huling halik namin ay normal lang. Itong huling halik namin na napauwi na siya at ilang araw ding hindi nagpakita. Umiyak na ako noon sa gabi. 2 gabi akong umiyak kasi hindi pumapasok si Manly. Madagdag ko lamang na ang kwarto ko ay may 2 bintana noon. Sa uluhan at sa gilid ng higaan.
Sa likod ng kwarto ko ay basurahan. Tapunan ng mga basura at sinusunog na lamang kapag hapon. Isang gabi, umiiyak ako. Ang iyak ko ay tipong tumutulo lamang yung luha pero walang hikbi nun. Nag-i-emote lang. May narinig ako sa may uluhan ko na asong parang umiiyak. Kung nakarinig na kayo ng aso na binato mo at nasaktan ito, parang ganon. Matinis na pag-iyak. Hindi siya angil o boses ng kung ano. Nasa malapit sa uluhan ko ito at nararamdaman kong sinasandal at kinikiskis niya yung ulo niya o mukha sa pader ng kwarto ko. Isipin niyo yung asong kinikiskis yung mukha sa paan natin na parang naglalambing o nangangamo nun. Ganon na ganon, Sir Seth. Matagal na naging ganon nang napansin ko ito. Nakafocus na lamang ako sa tunog na yon. Huminto ako sa pagluha. Sininga ko ang ilong ko at pinakinggan ko ulit yon. Nang akma ko na itong silipin sana sa may bintana, nakita ko na lamang na naglalakad ito papalayo sa pader nun. Kinabukasan, pumasok si Manly. Napakaaga niya kesa sa normal na oras ng dating niya sa tindahan. Ang dumi ng damit nito at ang mga paa niya ay puno ng natutuyong putik nun. Nagulat ako sa itsura niya dahil para itong naglalakad sa putikan at hinayaan na lamang na matuyo at ang tamlay-tamlay niya na parang kahapon pa walang kain. Nagkakapi pa kami nun. Pinaligo ko siya sa banyo. Pinahiram ko siya ng damit na magkakasya sa kanya. May mga pajama naman ako na maluwag at kasya naman sa kanya nun. Nang matapos siyang maligo, pinabihis ko siya sa kwarto ko at tinimplahan ko siya ng kape. Tinawag ako ni Manly sa loob. Pumasok ako. Pagkasara ko ng pinto, patakbo ko siyang niyakap nun. Wala akong imik. Nakayakap lamang ako sa kanya. Tinatapik lamang niya ang likuran ko at humingi siya ng kapatawaran sa hindi pagpasok ng ilang araw. Nagkaroon daw kasi ng sakit ang tatay niya at sa kabilang baryo pa ito na malagi. Bali doon siya tumira ng ilang araw nun. Biglaan naman na yun kaya wala siyang alam. Naintindihan ko naman gawa ng ang layo po talaga ng mga baryo-baryo sa lugar na yon. Yung tipong hindi mo alam ang nangyayari sa kabilang baryo. Tulad ng dati, umupo ito sa higaan at pinaupo niya ako sa binti niya. Laging ganoon ang paraan niya ng paglalambing. Nagpaliwanag siya kung bakit putikan siya. Wala daw yung taong lagi niyang sinasakyan, kaya madaling araw pa lamang ay umalis na ito sa kabilang baryo. Naglakad na lamang para pumasok at meron umano siyang nakitang manok na ligaw sa may putikan. Huhulihin niya sana ito at ibibigay sa akin at ng maulam sa tindahan pero hindi niya mahuli. Napangiti ako sa kanya at nakampante naman kahit papano. Gawa ng nag-aalala din ako noon. Pero may napapansin ako sa kanya, Sir Seth. Yung mata niya, namumugto. Alam mo yung parang umiiyak magdamag. Pero dahil nga may sakit ang tatay niya kaya naisip ko na baka umiyak nga ito noon. Bago kami lumabas ng kwarto, may sinabi siya sa akin noon. Kapag gabi umano ay isara ko daw ng maigi ang bintana. Huwag hayaan na may kahit konting siwang o bukas noon. Ang bintana ko kasi isang jealousy na kahoy. Iniiwan kong bukas palagi ang 2 o 3 nito sa may taas para may hangin na makapasok. Ako naman nagtaka. Paano niya nalaman na may bukas ang bintana ko kapag gabi nun? Biniro ko pa siya kung andun ba siya sa likod ng kwarto ko kagabi. Gawa ng imposible naman yon. Yung likod kasi noon yung tapat ng bintana ko sa higaan ay medyo mababa po ang lupa. Kaya pag umulan, inaabot ng 1 linggo bago matuyo ang tubig. Minsan pa nga ay inaabutan pa ito ng isa pang ulan. Kaya ang lupa dyan ay kulay itim, mabaho ang singaw, at maputik talaga doon.
Balik tayo doon sa katribo niya, Sir Seth. Doon ito natutulog sa tindahan. Payat ito. Hindi lang payat. Maganda ang katawan at morena din. Ayaw din ito sa kalamansi, asin. Ako, Sir Seth, lagi ako may sausawan na asin at kalamansi pero walang sili dahil ayaw ko ng maanghang. Ayaw na ayaw niya yon. Pag siya ang nagluluto para sa amin, kasi salitan kami kung magluto, maliban sa aking gawa ng hindi ko pwedeng iwanan ng kaha. Maliban na lamang kung magbabanyo ako o magsasara na kailangan ko talagang kunin ng pera at dalhin sa loob nun. Pag nagluluto itong si Eli, itong katribo ni Manly, walang kalasa-lasa. Pag karne naman, medyo half cook ito ko magluto. At pag gulay, walang ricados. Naisip ko na baka walang alam sa kusina si Eli nun. Kaya yung dalawa na lamang ang nagsasalitan. Hanggang sa napapansin ko na kumakain ito doon sa baon ni Manly. May pagkain naman kami para sa amin, di ba? Si Manly ay laging may sariling baon. Hindi kumakain sa tindahan maliban na lamang pag merienda. Sabi ni Kuya Ton ay ganun daw talaga ito kahit noon pa. Hindi naman ako nagtataka pero nandidilim yung paningin ko sa biglang paglapit ni Eli kay Manly at kumain sa kinakainan nito. Hindi tumitingin sa akin si Manly noon. Nakatingin lamang ito sa kinakain niya at walang balak na pagsabihan ng dalaga. Lumapit ako sa kanila at may dala akong slice na kalamansi noon. Itinapat ko ito sa baon ni Manly at sinabing, "Tumayo ka dyan. Kung hindi, papatakan ko ng kalamansi ang kinakain niyo." Nagulat ang dalawa. Napatayo si Eli. Si Manly naman ay nakatingin sa akin ng may pagkainis nun. Tiningnan ko din siya ng may naiinis na tingin. Allergic si Manly dito, ika niya, kaya alam kong magre-react siya ng ganon. Ginawa ko ito para mabaling ang atensyon at tingin sa akin ni Manly. Pasensya ka na, Sir Seth, kung medyo mahaba ang kwento ko patungkol sa aming dalawa. Gusto ko kasing isalaysay ang kung anong merong relasyon sa amin ni Manly at kung paano niya ako tinrato bilang nobya niya at paano siya nagpapakita ng pagmamahal sa akin dahil malaking papel ang pagmamahalan namin sa mga kagimbal-gimbal na nangyari sa amin noon. Dahil ang pagmamahal na yan ang nagligtas sa akin at kung bakit ngayon buhay pa ako. Sa hindi inaasahang pangyayari, nasunog ang tindahan. Hindi na naisalba pa. Ang natangay ko lamang ay ang bag ko at ang malaking kahon na nilalagyan ko ng pera noon. Nalaman ito ng amo ko at pinaayos naman. Habang inaayos ito ay nagsiuwian sa kani-kanilang baryo ang mga nakatira doon. Maging si Eli. Pero hindi ako umuwi ng syudad. Sinama ako ni Manly sa kanila. At dito na mangyayari ang totoong kwento. Bago pa kami umalis ay may sinabi na sa akin si Manly noon. Kapag nasa biyahe na tayo, huwag kang tumingin kung saan-saan na. Ibuko ka lang sa likod ko at yumakap sa akin. Kahit nagtaka ay hindi na rin ako nagsalita. Tumugon na lamang ako sa kanya. Pinasuot niya sa akin ang itim niyang lumang jacket at ang sabi pa niya, "Mabaho yan, pero tiisin mo na lang." May amoy nga ito, Sir Seth, pero nasanay na rin ako sa ganong amoy niya. Ay nga, umalis na kami. Si Manly ang nagmaneho gamit ang motor ng kakilala nito. 2 oras ang layo nito mula sa inalisan namin. Mabibilang lamang ang mga bahay-bahay na nadadaanan. Maputik at may mga kanal-kanal. Ang baryo ni Manly ay pangatlong baryo mula sa Talipapa. Nung dumating ako sa baryo nila, maliit lamang ito. 7 bahay at magkakalayo ito pero open area siya.
Ang mga punong kahoy at ilog ay nasa likod na ng mga bahay. Sa pagdating ko doon, Sir Seth, tumuloy kami sa isang bahay. Hindi siya kubo gawa ng maganda yung bahay na ito. Hindi siya kalakihan pero may forma talaga. Yero ang bubong. Pader naman ay tabla, maging ang sahig. 2 kwarto, 2 pinto. Isa sa harap, isa naman sa likuran. Pero walang kusina nun. Opo, Sir Seth. Wala itong kusina. Malalaman niyo po mamaya kung bakit. Itong pinto sa likod, pag binuksan mo ay may upuan doon na kahoy din. Pag nakaupo ka doon, ang makikita mo ay kakahuyan na. Ang mga nakatira sa ibang bahay ay halos lahat kamag-anak ng yumao niyang ina. Unang 3 araw ko doon ay may nangyayari sa amin. Ang nakapagtataka, ni minsan ay hindi kami kumakain sa bahay na yon at hindi rin kami nagkakasabay. Kapag araw siya ay umaakit ng bundok, nangangaso umano. Pag alis niya ng bahay, madaling araw ay may dalang isang damit. At pag uwi niyan ay takip silim na. Iba na ang suot niyang kasuotan at napakalinis na ng kanyang katawan. Siguro dahil bago ka makababa ng bundok, may ilog na madadaanan nun. Kaya nasa isip ko na baka naligo ito. Tapos pagdating niya ay lagi siyang may dalang kung anong hayop para ipakain sa akin. May isang bahay na hindi kalayuan at dito nakatira ang tiya niya. Nag-iisang kamag-anak niya sa ama na nakatira malapit sa bahay namin. Tawagin na lamang natin siyang Auntie Len. Kay Auntie Len ako kumakain, Sir Seth. Minsan siya nagluluto sa akin at minsan naman siya ang nagluluto sa mga dala ni Manly na hayop. Bali ganun ang setup namin. Ako naman, hindi nagtaka dahil hindi ko maintindihan kung bakit wala akong kahit na anong pagdududa sa nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang pinagagagawa ni Manly sa bundok na yon. Sunod lamang ako ng sunod sa mga gusto ni Manly at inaayunan lahat ng mga sinasabi niya. Isang gabi, kagagaling ko lamang kina Auntie Len dahil doon ako naghapunan ng mga 6:00 ng gabi noon. Hindi pa umuwi si Manly sa bahay. Pahakbang na ako sa hagdan noon para pumanik nang may naamoy akong malapit lamang sa may silong. Yung bahay kasi na ito ay nakaangat sa lupa. Nung una, tamang amoy lang na mapapatakip ka sa ilong pero habang papasok ako sa bahay, doon na. Hindi ko na kinaya at mas lalo na itong kumapang at nagdududuwal na ako sa sobrang baho nun. Parang nasa ilalim lamang ng sala namin yon. Hindi ko na pinansin ito dahil baka kasi dagalang na namatay at nabulok na. Ipapalinis ko na lamang ito kay Manly kinabukasan ka ako. Sinindihan ko ang gasera. Umupo ako sa may sahig. Dahil wala naman kaming upuan nun, hinihintay ko na lamang si Manly. Walang ano-ano'y may parang kumakatok doon sa ilalim ng tabla. Doon sa sahig kung saan ako nakaupo. Kumakatok ito doon at naririnig ko ang paghingal nito. Hingal na napakalalim at napakahaba. At dahil bilang laki sa syudad, hindi pa ako nakakaranas ng mga ganitong bagay. Nakakarinig naman ako ng mga kwento mga aswang na yan pero sa parte ko ay hindi ko pa nararanasan ng ganito. Pero Sir Seth, nakakalamig ng batok. Yung kahit hindi mo pa nakikita pero naiisip mo pa lang yung nasa baba nun. Gabi yon. Nag-iisa ako. Sumigaw ako dahil sa takot. Habang sumisigaw ako, palakas na palakas ang pagkatok nito at halos itulak na nito ang sahig namin nun. Umaangat na yung isang tabla
na parang lumuwag ang mga pako nito. Ganon siya kalakas. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa may narinig ako sa labas na sumisigaw na tumatakbo papalapit sa bahay. Hoy! Hoy! Wag yan! Wag ang bahay na yan! Sabi ng lalaki, asawa ni Auntie Len. May kung anong bumisita sa akin noon at hindi lingid sa kanilang kaalaman. Ang kung sinong gumulo ay yun daw ay nasa pinakadulong baryo nakatira. As in yung bahay daw nito ay parang boundary na sa kabilang lugar. Hindi ko na maidadetalye ang ibang karanasan ko ng sunod-sunod dahil kahit ako ay nakalimutan ko na kung kailan at kung ano ang nauna sa mga nangyari sa akin noon. Ikikwento ko na lamang bawat pangyayari pero sa iba't ibang pagkakataon. Tanghali noon, umuwi si Manly galing sa bundok. Pag umaalis kasi ito, papuntang bundok, aalis siya ng madaling araw tapos uuwi ng takip silim. Kaya natuwa ako nang umuwi ito ng tanghali. Nang nakalapit siya sa akin ay sobra akong nagtaka. Dahil unang bungad niya sa akin ay, "Ang bango mo." Nagtaka ako nun. Ang init ng tanghaling tapat. Amoy pawis ako at hindi ako naligo sa araw na yon. Kaya paano niya nasabing mabango ako, di ba? Umiyak ako noon dahil sa tingin na pinupukol niya sa akin. Yung mata niya ay parang palaki ng palaki na nakatingin sa akin noon. Napangiwi lamang ito nang napansin niyang tinawag ko ang pangalan niya. Niyakap niya ako dahil nga umiiyak na ako sa takot noon. Pagkahapon, siya na ang kumuha ng pagkain ko kina Auntie Len. Sabi ko sa kanya sabay na kami. Pero sabi niya, nakakain na daw siya kina Auntie Len noon. Magtatakip silim na noon at nagyaya na si Manly na magpahinga. Nagkahiga na kami noon at yakap-yakap niya ako na nakatalikod sa kanya. Hinihimas niya yung bandang puson ko at nararamdaman ko yung ilalim ng paghinga niya. Aaminin ko medyo hindi maganda o mabango ang kanyang amoy ng kanyang paghinga. Kaya hinarap ko ito sa pagkahiga. Pagkaharap ko, nakita kong nakapikit ito. Pero nakanganga ang bibig at nakalabas ng konti ang dila. At may mga laway na tumutulo sa balikat niya. Tinapik ko siya. Gawa ng naiisip ko na parang naging manyakis na ito at ang pangit sa paningin ko noon. Nagulat ito at napaupo siya bigla. Humingi siya ng tawad. Ang rason niya, matagal na daw yung huli naming, alam niyo na. Natulog na lamang kami noon. Madaling araw. Nagising ako dahil sa amoy. Ganitong-ganito ang amoy nung nasa silong nung nakaraan. Wala si Manly sa tabi ko. Nasa isip ko noon ay baka umalis na pabundok. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Manly. Nasa sala lamang ito nakaupo. Lumapit ako sa kanya at sinabi ko sa kanya na may naaamoy akong hindi maganda. Nakatitig ito sa tiyan ko at sinenyasan niya ako na huwag maingay nun. Manatili lamang umano ako sa loob. Siya na ang lalabas. Lumabas siya sa may likod ng bahay. Doon siya nakaupo sa upuang kahoy. Narinig kong may kausap ito doon habang lumalapit ako sa may pader. Bumabaho ng bumabaho ang paligid. Pakiramdam ko ay nanggagaling ito kung saan nakaupo si Manly. Naririnig ko sa labas na may kinakausap ito. Boses lalaki din. Hindi ko naiintindihan pero alam kong nagtatalo sila. Madagdag ko lamang, Sir Seth, na may sarili pong lingwahe sila Manly sa tribo nila pero marunong din po sila ng Bisaya. Nagtagal si Manly sa may labas. Nakikimasid lamang ako kung anong meron sa labas nun.
Nakakatakot ng gabing yon. Sobrang tahimik, walang buwan, at kahit hangin ay hindi mo maramdaman. Sa pagmamasid ko ay nakakarinig ako ng mga yabag sa labas na palipat-lipat ng pwesto. Merong sa likod, merong sa harap ng pinto. Minsan ay lilipat sa may bintana. Yung yabag nito ay parang dalawang taong nag-aaway pero sa paraang hindi gusto makalika ng ingay. Minsan ay naririnig kong may nahahampas ng kahoy, pero alam mong nagpipigil ng makalika ng ingay nun. Talian mo na ng panali ang pinto. Isuot mo yung jacket na itim. Narinig kong sabi ni Manly na sa puntong yun ay nasa silong ang boses niya nang gagaling. At dahil medyo maingay na sa labas, nakakaramdam na ako ng takot. Ginawa ko ang sinabi niya. Nag-jacket ako ng itim. Binalot ko ang sarili ko ng kumot at nagtakip ng bibig ko habang umiiyak. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay napakataas ng lagnat ko. Tiningnan ako ni Auntie Len at doon na lamang nagdadalang tao ako. Ewan ko po kung totoong pwedeng malaman na nagdadalang tao ka sa pamamagitan ng pitik ng pulso sa may lalamunan. Pero yun po yung ginawa nila. Nalaman ito ni Manly. Hindi naman ito nagulat na para bang alam niyang nagdadalang tao talaga ako noon. Doon ay pinagpilitan ni Auntie Len, Sir Seth, na ibalik ako ni Manly sa bayan. Hindi daw ako pwedeng magbuntis o manatili doon habang nagdadalang tao ako. Nagalit ako kay Auntie Len dahil doon. Hindi ako pumayag at ganun din si Manly pero pinipilit niya akong kinukuha sa bahay ni Manly. Si Manly naman, lagi akong tinatago sa kwarto. Simula po nung malaman kong may laman ang tiyan ko, lagi akong hindi mapakali. Naiinitan ako palagi nun. Umiinit ang ulo ko. At isa din sa napansin ko, Sir Seth, hindi ako nakakaramdam ng gutom at uhaw. Hindi ko alam kung paanong nangyari. Minsan pa nga ay nahanap ko ang amoy ni Manly. Gusto kong naririyan lamang siya palagi. Isang hapon noon, nakaramdam ako ng pagkabalisa at init kaya lumabas ako ng bahay para magpahangin. Naglakad-lakad ako ng hindi kalayuan sa bahay. May nakita akong Milo. Ang Milo po ay parang pusang itim na mahaba ang katawan. Kumakain ito ng mga sisiw at ahas. Normal sa mga probinsya ang ganon kaya hindi bago sa akin yon. Ang pinagtataka ko lang, yung mata nito ay hindi katulad ng mga normal na mata ng isang Milo. Purong itim yon. At ang bibig nito ay mahaba ang hiwa pa itaas. Nakatingin lamang ito sa akin. Gumalaw ito at naglakad papunta sa kinatatayuan ko. At bago pa man ito makalapit ng tuluyan, may humila sa kamay ko sa likod. Hinila ako ni Auntie Len. Nagulat ako ng pagsulpot ng asawa nito sa gilid ko ay tinaga ang nasabing hayop na yon. Tumakbo ito papalayo sa amin pero naabutan pa ng isang taga at tinamaan ito sa may kamay. Pumasok ito sa may talahiban sa likod ng bahay. Ako naman ay dinala sa bahay ng mag-asawa. Maya-maya ay dumating si Manly at sumisigaw sa labas at galit na galit. Nasaan na siya? Ilabas mo, Auntie! Akin yan! Bakit mo kinuha sa bahay? Ganon na ganon ang pagkakasabi niya. Nilabas ito ng asawa ni Auntie Len. Kumalas ako sa pagkahawak ni Auntie at lumabas na rin pero napigilan ako sa may pinto ng asawa niya. Nalilito man sa mga sinasabi ni Manly pero gusto kong makawala sa pagkakahawak sa akin
at gusto kong makalapit kay Manly. Nakaramdam na rin ako ng takot sa mga kinikilos na mag-asawa na yon. Sabi ko naman sa iyo, Manly, ihatid mo na ito sa bayan dahil alam nating hindi siya pwede dito. Lalo na't buntis siya. O baka gusto mong malaman niyang tinatago mo at para siya na ang kusang umalis. Bago ka pa lang sa ganyang kalagayan mo. Pero alam kong kapag may buntis, lalo yang nabubuhay kung anong meron ka. Sa puntong yon ay naguguluhan ako sa mga sinasabi nun. Pero sa puntong din yon, nakita kong parang natahimik si Manly. Nakita ko yung isang kamay niya na may sugat. At alam kong bago pa ito dahil sa dugo. Balak kong kumawala sa pagkakahawak sa akin pero hindi ko magawa. Ano bang nangyari? Tanong ko sa asawa ni Auntie Lynn. At sa isang bagsakan, sinabi nitong, si Manly, hinawaan ng pagiging aswang. Nagulantang ako sa narinig ko. Sabi ko, paano nangyaring nahawaan tsaka bakit? Mga kagiliw, pagpasensya nyo na kung hindi ko alam kung tama ba ako ng pagkabigkas kung Milo o Milo yun. Pero yung hayop na yun umano, yung Milo o yung Milo, si Manly umano yun na nag-anyong hayop. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi nila. Tiningnan ko ang taong mahal ko. Lupaypay si Manly dahil sa sugat niya nun. Natumba ito at binuhat nila. Itinali nila ito at ginagamot naman ito ni Auntie. Ang sabi naman niya, normal na ito sa kanya na laging may sugat. Walang kusina yung bahay na tinitirahan mo. Palaging nasa bundok si Manly kapag gabi naman, nasa likod ng bahay nyo, nakaupo. Hindi ka ba nagtataka? Wala ka bang napapansing kakaiba? Hindi normal ang taong nakilala at kinakasama mo. Si Manly ay isang aswang. Hindi siya nagluluto ng kinakain niya. Pumupunta ito ng bundok para doon kumain ng kung ano-anong hayop. Hindi mo ba napapansin na kahit kailan, hindi mo pa siya nakasabay kumain? Ito ang mga sinabi sa akin ni Auntie Lynn habang tinititigan ako. Ang dami kong iniisip nun. Ang daming pumapasok sa isip ko. Mula sa ayaw niya ng kalamansi, sa mga kakaibang titig niya na nababaliwala ako, at sa kung paano niya ako kausapin minsan. Nangilabot ako, Sir Seth. Umiiyak na ako nun. Doon ko naisip na anong nangyayari sa akin. Bakit ako nandun sa lugar na yon? Bakit ang dami kong nakikita na hindi ko man lang naisip na parang may mali sa taong minamahal ko? Sumagi din sa isip ko ang mga naaamoy ko. Yung kumakatok sa silong. Si Manly kaya yon? Para na akong mababaliw kakaisip at hindi kayang paniwalaan ang mga sinabi sa akin. Bakit? Ano bang meron sa taong minahal ko? Kahit kailan ay hindi kami nag-away ni Manly at hindi rin tumaas ang boses namin sa isa't isa. Mahal ko siya sa kung ano man ang nakikita ko sa kanya. Sa pisikal, sa amoy, kahit puro peklat o maitim man siya. Natanggap ko siya ng buo dahil nga mahal na mahal ko siya. At nararamdaman ko rin ang pagpoprotekta niya at kabaitan sa akin noon. Pero kapag nagkataon, kung totoo man lahat ng sinabi ni Auntie, matatanggap ko ba ito? O kaya kaya ko bang tanggapin na iba si Manly sa pangkaraniwang tao?